Sa bawat tahanan may lihim. Sa bawat gabi may nagpapakita. Ito ang kwentong hindi mo gugustuhin maranasan. Ako si Trico at hatid ko sa inyo ang isang nakakapanindig balahibong kwento na pinamagatang Balon. Tara, magkwentuhan tayo. Ako nga pala si Gregorio, 26 years old na nakatira sa Pangasinan. Madalas akong magbakasyon sa bahay ng lola ko sa Quezon Province. Tahimik doon, malayo sa syudad, puro palayan at mga gabi na puno ng kuliglig at mabangong simoy ng hangin. Dumaan ng ilang buwan, pumanaw ang aking lola. Pinamana sa akin yung bahay ni lola ko at doon na rin ako tumira hanggang sa nakahanap ako ng trabaho doon. Ang bahay, luma na pero matibay pa. May isang kwarto lang ito sa bandang likod ng bahay. Ang sabi ng mga kapitbahay, may kakaibang nangyayari raw doon noon pa pero hindi ako naniniwala hanggang sa ako mismo ang nakaramdam. Noong una, bago ako matulog, may kumakalabit sa akin, mahina lang, sa paanan ng kama. Akala ko lamok kasi parang kagat talaga kaya naglagay ako ng kulambo pero kahit may kulambo, nararamdaman ko ulit. Mabagal, parang sinasadyang ipaalam na meron talagang nandoon. Paglipas ng ilang gabi, lumala, may kumakaluskus na pero inisip ko lang na daga lang iyon. Minsan, parang may gumapang sa ilalim ng kama ko na mabilis. Bandang 2:00, umulan, kaya rinig ko ang patak sa yero at parang ang sarap matulog. Pero nagising ako nang may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Paglingon ko, may batang nakaupo sa sahig, basang-basa, nakangiti. Ang lamig dito sa ilalim, pwede bang gabihan kita? Hindi ako makagalaw. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Pagdilat ko, wala na ang bata pero basang-basa ang sahig at may bakas ng paa ng bata. Kinabukasan, lumapit ako sa matanda naming kapitbahay. Tinanong ko kung may batang namatay dito dati. Tahimik lang siya sa una tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Meron nga iho, dyan mismo sa ilalim ng kwarto ng bahay na tinitirahan mo. Noon, may balon dyan, may batang nahulog, hindi na nakuha agad. Nalaman na lang ng mga tao noon nung napuno yung balon dahil sa ulan. May lumutang na buto. Paglipas ng ilang taon, tinabunan yung balon at pinatayuan ng bahay. Tapos walang kaalam-alam lola mo na may ganoong kwento at binili niya yung bahay niyan. Napalunok ako, lalo na nang idagdag pa niya. Hanggang ngayon, naririnig pa namin ng bata tuwing umuulan. Parang may humihingi ng tulong. Natakot ako sa sinabi ng matanda kaso wala akong tutuluyan kapag hindi ako umuwi sa bahay. Wala ni isa akong kamag-anak na malapit sa baryo na ito kaya hinarap ko na lang ang takot at doon pa rin ako nagpalipas ng gabi. Kinagabihan, umulan na naman at 2:00 na ng madaling araw. May naririnig na naman akong kaluskus sa ilalim ng kama. Sa gilid ng aking paningin, may nahagip akong parang anino. Naramdaman ko ulit ang malamig na hininga sa tabi ko at ang boses. Nandito ka pa rin. Umikit na naman ako at nagdasal. Pagmulat ko, wala na siya pero may naiwan na laruan sa sahig. Kinabukasan, hindi muna ako pumasok sa trabaho at nagpasya akong umalis. Sabi ko, magpapadasal muna ako. Dumaritso ako sa simbahan, nagdasal, nagpabasbas ng tubig banal. Kinausap ko pa ang pari upang ipadasal ko ang bahay. Habang nagro-rosaryo ang pari, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko na unti-unting gumagaan. Parang lumalabas na yung lamig. Pag alis ng pari, tahimik na ulit ang bahay. Wala nang kaluskos, wala nang kalabit. Noong gabing yon, nakatulog ako ng mahimbing na halos 3 araw. Pero akala ko okay na ang lahat at wala nang gagambala sa akin. Sa pang-4 na araw, bago ako matulog, napaisip ako 3 araw nang hindi umuulan kahit panahon ng tag-ulan. Bandang hating gabi, nananaginip ako. May batang tumatawag sa pangalan ko. Mahina, paulit-ulit at unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ako makagalaw at biglang pagdilat ko, umuulan na naman. Pagtingin ko sa gilid ng pader ng kwarto, nandoon na naman siya, yung bata, basang-basa. Takot ang ngiti niya, napapikit na naman ako sa takot at nagdasal ulit ako dahil alam kong mawawala siya. Pag ginawa ko iyon, pagdilat ko, wala na nga yung bata. Dali-dali akong tumayo para mag-impake ng mga gamit at aalis na ako kahit hating gabi pa. Pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pagtingin ko sa gilid ng aking balikat, andoon ang paa ng bata, nakalaylay at unti-unting sumasakay sa balikat ko. Bigla siyang nagsalita. Hindi na tayo mag
maghihiwalay. Kasama mo na ako palagi. Hindi ako makagalaw. Parang dinidiin ako pababa. Bigla siyang nawala. Dali-dali akong tumayo para tumakbo. Kaso, yung bata, biglang lumitaw ulit. Hindi mo ako tinulungan noon. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Paanong noon? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakita kailanman. Pero nakita mo ako. 3 taong gulang ka rin noon. Naalala ko bigla. May kamag-anak pala kami dito, kapatid ng lola ko. Sumama ako sa mga pinsan ko dahil sasamahan nila kapatid ng lola ko na maglipat ng mga gamit sa kabilang bayan. Habang abala ang mga pinsan ko, may sinundan akong tutubi, hindi gaano kalayuan sa mga pinsan ko. At doon, may nakita akong bata naglalaro at sinundan ko siya para makipaglaro sana. Tinawag ko siya at tumingin siya sa akin. Pagtingin niya sa akin habang tumatakbo, natapilok siya sa isang bato at saktong nasa harap niya ang balon at nahulog siya doon. Ako ang huling nakakita sa kanya bago siya nawala. Sabi ko, hindi ako magsasabi. Natakot ako noon. Bata pa ako. Akala ko, hindi totoo. Hindi ko alam na dito pala yon. Sobrang nagbago ang paligid. Hindi mo ako tinulungan. Napalood ako. Ang paligid ko puro tubig na. Hinila ng bata ang paa ko sa ibaba. Biglang bumukas ang balon at tuluyan na rin itong nahulog kasama ang bata. Sabi ko diba, hindi na tayo maghihiwalay.